Mabilis ang ginawang pagtakbo ni Becca. Para lang hindi siya abutan ng 3 lalaki na katulad niya, ay nakatira lang din sa lansangan. Mahigpit niyang hinawakan ng plastik na naglalaman ng pansit na ibinigay kanina sa kanya ng Ale. At iyon ang dahilan kaya siya hinahabol. Pilit na inaagaw sa kanyang pagkain na para sa kanya dapat. At dahil kagabi pang walang laman ng kanyang tiyan, kaya't hindi siya makapapayag na basta na lang yun makuha. Kung saan-saan siya sumuot, hindi rin niya alintana kung sino man ang mga nababangga niya. Ang mahalaga sa kanya ay makalayo at makapagtago dahil kanina pa rin kumakalam ang kanyang sikmura. 10 taon si Becca nang maulila sa magulang. Naiwan siya sa poder ng tiyuhin niya na kapatid ng kanyang ama. Maayos naman ang lagay niya ron ng umpisa. Pero nang tumagal na siya, ay napansin niyang tila nagbabago ng pakikitungo sa kanya ng kanyang tiyo. Maniyak ang tiyuhin niya at balak siyang pagsamantalahan, kaya't bago pa man yun mangyari ay tumakas na siya. Dahil na rin sa matinding trauma, kaya natakot na siyang magpakupkup pa sa ibang kamag-anak niya dahil baka maulit lang din ang nangyari sa kanya. Kaya nagpa siya na lamang siyang sa lansangan manirahan. Sa tapat ng simbahan siya tuluyang huminto. Wala na rin na mga humahabol sa kanya. Kaya't napagpasyahan niyang sa plaza magpunta at doon kainin ang malamig na pansit. Ang sarap! Malakas ang naging pagdighay niya nang maubos ang pagkain. Kinuha niya sa backpack ang maliit na tubigan at ininom ang natitirang tubig doon. Ang backpack na palagi niyang dala ay ang huling regalong natanggap niya sa kanyang magulang. At kahit ngayong 20 anyos na siya, ay hindi niya pa rin yun magawang itapon. Pakiramdam niya, kapag tinapon niya yun ay tuluyan na siyang mag-iisa. Nasa loob din ng bag ang isang family picture nila na palagi niyang niyayakap sa gabi bago matulog. Nasa grade 5 siya noon ang regaluhan ng kanyang ama. Nahinto na lang din siya sa pag-aaral dahil nga sa naglayas na siya, kaya't hindi na rin siya nakapagtapos kahit na elementary. Pero nakakabasa naman siya kahit papano't nakakabilang. Dahil sa madilim na rin ay sa plaza na lang din siya nagpasyang magpalipas ng gabi. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakatulog nang may 3 lalaki ang lumapit sa kanya. Sabi na nga ba't nandito ka lang eh? Galit na wika ng matabang lalaki. At ubili siyang bumangon at mahigpit na niyakap ang bag nang palibutan siya ng 3. Kung sakaling may gawin ng mga ito sa kanya, ay wala na siyang magiging laban. Masyadong malalaki ang mga ito kumpara sa kanya na maliit at payat pa. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Nahihintatakutang tanong niya. Ha? Nagtatanong ka pa talaga? Pinagod mo kami kanina. Baka nakakalimutan mo. Tugon ng libaging lalaki. Nasaan ang pansit? Alam mo bang gutom na kami? Oo, wala na. Ano ba? Nakipag-agawan siya sa payat na lalaki nang basta na lamang nitong hablutin ang kanyang bag. Wag ang bag ko. Napangisi naman ng isa. O sige. Tutal ay nakain mo naman ng pansit. Ikaw na lang ang dadalihin namin. Napaatras siya nang makita ang kakaibang ngisi sa mga ito. Pakiramdam niya sa mga oras na yun ay tiyuhin niya ang mga kaharap niya. At dahil hindi na siya makapag-isip ng tama, ay marahas niyang hinigit ang bag at hinampas yun sa lalaking nasa harapan niya. Dahil sa lakas ng hampas niya ay napuruhan ito sa muka. Aray! Napamura ito sa sakit. Kaya't agad itong dinaluhan ng mga kasama nito. At iyon ang kinuha niyang pagkakataon para makatakbo. Mga tanga, habulin niyo at baka makatakas. Sayang din yun. Narinig niyang sigaw nito kaya mas lalo niyang binilisan ang pagtakbo. Habang tumatakbo, ay hindi niya maiwasang maiyak sa nangyayari sa kanyang buhay. Araw-araw na lamang ay ganun ang nangyayari sa kanya. Palagi siyang tumatakbo at nagtatago sa mga taong balak siyang gawan ng masama. Ano po bang kasalanang nagawa ko? Tumingala siya sa madilim na kalangitan. Pagguway mapait na ngumiti nang bumuhos ang malakas sa ulan. Wala nang mga humahabol sa kanya at patuloy pa rin siya sa pagtakbo. Walang ibang nasa isip niya na mga oras na yon kung hindi ang makatakas sa mapait na mundo. Hiniling niya na sana kunin na lang din siya. Na sana makapiling niya na ang mga magulang. Tuliro ang isip na tumawid siya sa kalsada at huli na para mapansin pa niyang paparating na sasakyan.
Tumigil siya sa paglalakad. Napangiti ng masilaw sa liwanag ng paparating na sasakyan. Makakapiling ko na kayo, Papa! Anas niya bago maramdaman ang pagsalpok ng sasakyan sa kanyang katawan. Malakas siyang napaigik nang maramdaman ang sakit ng likurang bahagi ng kanyang katawan nang bumagsak siya sa kalsada. At bago pa man siya tuluyang mawala ng malay, ay narinig pa niya ang boses ng lalaki at babae na tila hindi alam ang gagawin. Amoy ng alkohol at puting kisame ang bumungad kay Becca nang magkamalay siya. Nakikiramdam na iginala niya ang tingin sa paligid. Hindi pamilyar sa kanyang lugar. Iisipin na sana niyang nasa langit na siya kung hindi niya lang nakita ang dalawang taong nag-uusap sa sofa. Sa takot na baka masamang tao ang mga ito ay mabilis siyang bumangon, pero kaagad ding bumalik sa pagkakahiga nang maramdaman ang pananakit ng katawan. Aray! Nakangiwi niyang saad. Naagaw niya naman ang atensyon ng dalawa. Gising na siya, Han. Masuyong wika ng ginang na baka sa mukha ang pag-aalala. Sabay na tumayo ang mga ito't nilapitan siya. Kamusta ang pakiramdam mo, Iha? Nagugutom ka ba? Nauuhaw? Malambing at maamo ang mukha ng ginang nakaharap niya. Dahilan para mabawasan ang takot na nararamdaman niya. Ano pong ginagawa ko rito? Tanong niya. Nagtataka lang siya. Pwede naman kasi siyang pabayaan nilang ng mga ito sa kalsada. Sa pagkakaalam niya ay uso yun. Hit and run kung tatawagin. Pero mukhang hindi naman yun kayang gawin ng mga ito. Hindi man kasi niya kilalang mga ito ay malakas ang pakiramdam niya na mabubuting tao ito. Nagkatinginan munang mag-asawa bago sumagot. Kami ang nakabangga sa iyo, Iha. At maiintindihan namin kung sasampahan mo kami ng kaso. Bagaman malaki ang boses ng lalaki, ay mahahalata mo pa rin ang sinseridad sa boses nito. Pero humihingi pa rin kami ng pasensya. Hindi namin sinasadyang nangyari. Matama niyang tinitigan ng dalawa. Tingin niya ay mag-asawang dalawa. Ako nga pala si Tita Vina Salvacion at ito naman ang asawa kong si Vicente. Singit ng ginang. Nakangiti pa rin. Umupo ito sa silyang malapit sa kinahihigaan niya. Ako naman po si Becca. Huwag po kayong mag-alala. Wala naman po akong plano na magsampa ng kaso. Nagpapasalamat nga po ako at hindi niyo ako tinakbuhan. Magaan na rin siyang ngumiti rito. Kilala ka na namin, Iha. 2 araw ka kasing walang malay. Hindi namin alam kung sinong kukontakin. Kaya't nagtanong-tanong ako sa mga taong malapit dun sa lugar kung saan ka namin nabangga. At sinabi nilang sa lansangan kang araw nakatira. Mahabang paliwanag ng lalaki. Nahihiya namang nagbaba siya ng tingin. Totoo po yun. Kaya kahit siguro iniwan niyo na ako nun ay ayos lang naman. Dahil wala naman pong nagmamalasakit sa akin. Ramdam niya ang pait ng sabihin yon. Marahan namang hinawakan ng ginang ang kamay niya. Shh! Don't say that. Kung iniwan ka namin, alam kong hindi titigil ang kabulisan na hanapin ang bumangga sa'yo. Pilit siyang ngumiti. Hindi naniniwala sa tinura nito. Anyway, Iha, kung gusto mo, pwede kang tumigil sa amin. Sa lansangan ka kamo nakatira? At ubili siyang nagtaas ng tingin sa lalaki. Ano po? Sinulya pa naman ito ang ginang. Tila sinasabing ito na ang sumagot. Kaya binalingan niya na rin to. Totoo ang sinabi niya, Becca. Bilang pagbawi na rin sa kasalanan namin sa'yo. Hindi na rin naman kasi kami matahimik kung hahayaan ka naming bumalik pa sa lansangan at magiging masaya kami kung tatanggapin mong alok namin. Hindi makapaniwalang nagpabalik-balik ang tingin niya sa mag-asawang nakatingin sa kanya. Matagal ko na rin pong pangarap na makaalis sa magulong lansangan pero sigurado po ba kayo? Kasi hindi ko po kayo tatanggihan. Pwede po akong mag-apply na katulong sa inyo. Marami ng katulong sa bahay, Iha. Agap ng ginang. Hindi naman po ako papayag na tumira lang ng libre. Puro sigidong saad niya. Nagkatingin ng muli ang mag-asawa bago sumusukong tumango. O sige na nga, kung yun ang gusto mo, Iha. Salamat po. Mangiyak-ngiyak na tugon niya.
Hindi niya alam kung talaga bang magaan ang loob niya sa mag-asawa kaya siya pumayag agad o dahil sawa na lang talaga siya sa buhay niya sa lansangan. Pero hindi na yun importante dahil ang mahalaga ngayon ay meron na siyang maayos na matitirhan. Hindi halos maipikit ni Becca ang mga mata dahil sa kagandahang nakikita niya. Halos tumulo rin ang laway niya. Hindi siya nagkamali. Totoong mayaman nga ang mag-asawa. Isang linggo rin ang itinagal niya sa ospital bago siya nakalabas. At ngayon ngay nasa malawak na bakuran na siya ng mansyon ng mga salvasyon. Nakasunod lang siya sa ginang habang nagmamasid pa rin sa paligid. Ang sabi sa kanya ng mag-asawa ay may 5 kasambahay ang mga ito. Ang 2 ay sumalubong sa kanya at ang 3 ay siguro busy sa mga ginagawa. Ito ang magiging silid mo, iha. Wika ni Mrs. Salvacion nang pumasok sila sa malawak na silid. Kumpleto ang gamit doon. May TV, aircon at electric fan. Meron ding 2 pinto na hindi niya matukoy kung ano ba yon. Siguro ay banyo ang isa at yung isa ay malalaman niya mamaya. Ang laki naman po nito, ma'am. Hinanda ko talaga ito para sa iyo, iha. Sige na't magpahinga ka na at bukas kung kaya mo na talagang kumilos ay maaari ka nang tumulong sa gawaing bahay. Kaya ko na nga pong kumilos ngayon eh. Malawak ang ngiting saad niya. Mahina naman tong natawa. Naku, magpahinga ka na muna. Mamaya darating si Vincent. Gusto kong makilala mo siya. Siguradong magkakasundo kayo. Napawi ang ngiti niya. Hindi niya malaman kung bakit sa tuwing maririnig ang pangalan ng anak nito ay bigla na lang siyang kinakabahan. Hindi pa man niya yun nakikita, ay malakas na agad ang epekto nun sa kanya. Pero sana katulad ng mag-asawang Salvacion, ay mabait din ang anak ng mga ito. Noon kasing nasa ospital siya ay madalas ikwento sa kanya ng ginang ang binata. Kaya siguro kahit hindi niya pa yun nakikita, ay nagkaroon na agad yon ng epekto sa kanya. Nang makaalis nga ang ginang ay sinuri niya ang bawat sulok ng silid. At halos malula siya nang mabuksan ang pinto na katabi lamang ng banyo. Napupuno kasi yun ng mga damit, sandals at sapatos. Pakiramdam niya tuloy sa mga oras na yun ay isa siyang prinsesa. Totoo po ba ito, Lord? Bumabawi na po ba kayo ngayon sa akin? Mahinang bulong niya. Bigla ay gusto niyang pasalamatan ng Panginoon at magsisi dahil na rin sa palagi niya itong sinisisi kapag minamala siya. 5:00 ng hapon nang mapagpasyahan niyang lumabas ng silid. Kanina pa siya sa loob ng kwarto at naiinip na. Hindi naman niya alam kung papaanong buksan ng TV. Tahimik ang buong bahay pero hindi yun naging hadlang para tamarin siyang maglibot. Pinili niyang magpunta sa likod ng bahay. Sa pinakadulo ng hallway siya dinala ng mga paa. Doon ay huminto siya sa tapat ng asul na pinto. Pool area? Basa niya sa nakasulat sa itaas ng nakasarang pinto. Dala ng kuryosidad ay tinulak niya yun pabukas at mas lalo lamang siyang namangha. Malawak na swimming pool ang bumungad sa kanya. Wow! Natutuwang pumasok siya at nilibot ang paligid. Kung meron lang siyang cellphone ay tiyak na nakunan na niya ng letrato ang paligid. Habang naaaliw sa paligid ay hindi niya napansin ang pag-ahon ng binata sa pool. Nagtataka nitong tinignan ng hindi pamilyar na dalaga. Nakatalikod to sa gawin niya kaya hindi pa siya nito napapansin. Who are you? Natigilan si Becca nang marinig ang baritonong boses na iyon. Hindi pa man niya nakikitang may-ari ng boses, ay matinding kaba na ang nararamdaman niya. Sabi ko, sino ka? Sino nagpapasok sa'yo rito? Mariin siyang pumikit bago dahang-dahang hinarap ang binata at halos mapatili siya nang tuluyang makitang may-ari ng boses. Nakahubad na binata, tanging boxer shorts lamang ang suot nito. Basang-basa ang katawan habang salubong ang kilay na nakatingin sa kanya. Mukha itong galit, pero hindi yun nakabawa sa angkin nitong kakisigan. Pakiramdam niya na mga oras na yun ay artista ang kaharap niya. Hindi niya tuloy magawang itikom ang nakabukas sa bibig. Tila may sinasabi ito pero hindi niya marinig dahil nakapokus lang ang atensyon niya sa mukha nito. Napakagwapo! Hindi mapigil ang anas niya. Lalo namang nagsalubong ang kilay ng binata.
Anong sinabi mo? Singhal nito. Ang malakas na boses nito ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Sino ka? Huling katanungan bago kita ipahuli sa mga pulis. Madilim ang aurang saad nito. Nahintatakutan naman siyang napaatras. Bakit mo naman ako ipapahuli sa mga pulis? Taas noong tanong niya. Kahit ang totoo'y nanginginig na sa takot ang tuhod niya. Lalo lang itong nagalit sa sinabi niya. Kandabuhol na ang kilay sa pagsasalubong, pero gwapo pa rin. Bakit nga ba? Pakiramdam niya, anumang oras ay sasakmali na siya nito at wala siyang panalo rito. Bukod sa malaki ang katawan nito, talagang matangkad to, hanggang balikat nga lang siya. Dito ako nakatira, kaya bakit mo ako ipapahuli sa mga pulis? Singhal niya. Natigilan naman to sa paglapit sa kanya. Tumahimik saglit. Pagguway sinuri siya ng tingin. Para bang gusto niyang maliit sa klase ng tingin nito. Nakangiwi pa nga ito. So? Tumaas ang isang kilay nito. Ikaw ang pulubing tinutukoy nila, Mami? Nakaismid na tanong nito. Bakas ang matinding disgusto sa mukha. Tuloy ay nagtangis ang ngipin niya. Gwapo nga, mayabang naman. Sigaw ng isip niya. Oh, bakit? May mali ba sa sinabi ko? Tila naghahamong tanong nito nang makita ang reaksyon niya. Sa halip naman na magpaapekto sa sinabi ng binata, ay pinagtaasan niya na lamang to ng kilay. May sinabi ba ako? Ikaw siguro yung Vincent na tinutukoy nila Madam Vina. Tanong din niya na kunwari ay sinusuri din ito ng tingin. Pagguway tahasan niyang ipinakita ang pagniwi. Ito na nga siguro si Vincent. Ang sabi sa kanya ng ginang ay nag-iisa lamang ang anak ng mga ito. Hindi nagustuhan ni Vincent ang nakikitang disgusto sa mukha ng babaeng kaharap ng tila. Sinusuri siya nito ng tingin. Hindi iyon ang reaksyong inaasahan niya mula rito. Tila ba'y hindi man lang to nagagwapuhan sa kanya. Tuloy ay parang tinapakan ng ego niya. Ito pa lang ang tanging babaeng na pagniwi ang naging reaksyon ng suriin siya ng tingin. At hindi siya papayag. Sino ba ito? Napulot lang naman to ng magulang niya sa lansangan. Anong klaseng mukha yan? Nakapamewang na tanong niya. Umismid to. Tila ginagaya talaga siya. Wala naman. Ang sabi kasi nila Ma'am Vina, gwapo daw ang anak nila. Papasabi lang modelo. Pero mukhang hindi naman ata. Kulang na lang ay umusok ang ilong niya sa tinura nito. Naikuyom niya ang mga kamay. Anong sabi mo? Akmang lalapitan niya ito nang mabilis itong umatras. Op, diyan ka lang. Yung mukha mo kasing sama ng ugali mo. Ampong ka siguro. Tuluyan ng kumulo ang dugo niya. Mabilis niya itong nilapitan at hinaklit ang braso. You witch! What did you just say? Ay, bingi! Gusto mong ulit-ulitin ko? Pangaasar nito. Tila hindi man lang naaapektuhan ng hawakan niya ang braso. Hindi niya matanggap. Isang pulubi lamang ang sasagot-sagot sa kanya? Hell no! Mariin niyang tinignan ang mapula nitong labi. At bago pa man ito maibuka ang bibig, ay hinigit niya ang batok nito at walang pasabing hinalikan ng matalas na labi. Nagtangka itong itulak siya kaya lalo niyang hinigpitan ang hawak sa braso at batok nito. Marahas niya itong hinalikan. Sinigurado niyang sa klase ng halik na kanyang ginagawa ay pagsisisihan itong sinagot-sagot siya nito. Masama ang ugali ko, pero masarap naman ang labi ko. Yun ang mga katagang binitawan ng binata kay Becca bago siya iniwan. Aray, buwisit na lalaki! Daing niya habang hawak ang labi na mukhang namamagana yata. Kulang na lang ay paduguin ng binata ang labi niya habang hinahalikan siya. Pero kahit masakit ang naging paghalik nito ay hindi pa rin niya maitatanggi na nasarapan siya. Ganito palang pakiramdam ng mahalikan. Anya bago mariing ipinilig ang ulo. Bago pa man may makakita sa kanya sa pool, ay nagpasya na siyang bumalik sa kwarto. Nasa hallway na siya ng second floor patungo sa silid niya nang matapat sa library. Huminto siya saglit nang makarinig ng tila nagtatalo. Alam niyang masama ang makinig sa usapan ng iba. Pero para bang may humihila sa kanya na pakinggan ng kung anumang nagtatalo sa loob.
Idinikit niya ang tenga sa nakasarang pinto. Ayoko sa kanya, Mommy. Paalisin niyo siya rito. Kung hindi ako po ang aalis. Iho, wag ka namang ganyan. Mabait si Becca. Hindi mo pa kasi siya nakikita kaya ganyan ka nalang makapagsalita. Nakita ko na po siya, Mom, sa pool. And guess what? Ang lakas ng loob niyang sagot-sagutin ako. Natutup niya ang bibig. Hindi niya akalaing isusumbong siya ng binata sa ina nito. Ikaw kasi, Becky. Bakit sinagot mo pa? Ayan tuloy, mukhang mapapalayas ka pa. Suway niya sa sarili. Oh, really? Hindi siya sigurado, pero tila ay may nahimigan siyang tuwa sa boses ng ginang. Mukhang natuwa pa yata ito sa ginawa niya. Bakit mukhang natutuwa ka pa, Mommy? Hindi makapaniwalang tanong ng binata. Saglit namang tumahimik sa loob. Iho, bigyan mo siya ng chance. Kilalanin mo siya. Makikita mo kung gaano siyang kabait. At hindi namin kaya ng daddy mo na ibalik siya sa lansangan. Babae siya. Delikado para sa kanyang manirahan sa lansangan. Di ihanap niyo po siya ng bahay. Or kung gusto niyo ibibili ko pa siya ng sariling kondo. Bibigyan ko ng trabaho. Paalisin niyo lang po siya. Halos lumuwang mata niya sa narinig. Hindi makapaniwalang sasabihin yun ng binata. Ganun niya ba talaga ako kagustong mapaalis dito? Tanong niya sa sarili. Wala po akong tiwala sa kanya, Mommy. Malay natin kung tauhan siya ng mga sindikato at pinag-aaralan niya ang bawat sulok nitong mansyon natin para mapagnakawan nila. Enough, Vincent! Naririnig mo bang sinasabi mo? Napapitlag siya sa kinatatayuan ng magtaas ang boses ang ginang. Pero kung sa bagay, kahit siya'y nagalit din sa sinabi ng lalaki. Ano namang karapatan niyang husgahan siya? Mariin niyang naitikom ang kamay. Ganyan ka ba naming pinalaki? Ang manghusga ng tao? Marahas ang naging paghinga ng lalaki. Dinig niya yon. Rinig rin niya ang matinding galit nito sa kanya. I'm sorry, Mom, but I really don't like her. Yun lang. At narinig na niyang yabag nito papalapit sa kinaroroonan niya. Kaagad siyang lumayo sa pinto. Kinakabahan na baka mahuli siyang nakikinig sa usapan. Pero huli na para makaalis pa siya roon dahil tuluyan ang bumukas ang pinto at iniluwa ang binatang masama ang timpla ng mukha. Mas lalo pang sumama nang makita siya. Hindi siya magkaintindihan. Hindi alam kung anong palusot ang sasabihin. Ang akala niya ay bubulyawan siya nito pero hindi yun nangyari. Sa halip ay walang pasabing nilagpasan siya nito. Iha? Dumako ang tingin niya sa loob ng library. At doon ay nakita niyang nakatayo ang ginang na mababakas ang matinding pag-aalala sa mukha. Nagigilto tuloy na nagbaba na lang siya ng tingin. Nahuli siya ng mga ito na nakikinig sa usapan. Nakakahiya. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadyang makinig sa usapan niyo. Nahihiyang wika ni Becca na hindi makatingin ng tuwid sa kaharap. Kanina, nang umalis ang binata at makita siya ng ginang, ay inanyayahan siya nitong pumasok sa library. Kinakabahan siya sa klase ng tingin nito. Pero maiintindihan naman niya kung susundin nito ang gusto ng anak. At iyon ay ang palayasin siya. No, Iha. Ako ang dapat humingi ng tawad. Pasensya na sa mga nasabi ng anak ko. Hindi makapaniwalang sinalubong niyang tingin nito. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala at pagka-guilty dahil na rin siguro sa mga narinig niya. Hindi siya makapaniwala. Hindi ba ito galit? Talaga bang ito pa ang humihingi sa kanya ng pasensya? But I assure you, Iha, mabait na bata ang anak ko. Siguro, nagulat lang siya. Pero naniniwala akong magiging maayos din ang pakikitungo niya sa'yo. Tipid siyang napangiti. Sana nga. Pero sa klase ng tingin sa kanya ni Vincent, mukhang malabo yata yung mangyari. Tama naman po siya, Ma'am. Sa panahon po ngayon hindi po talaga dapat tayo nagtitiwala agad. Umiling ang ginang. Tila hindi sang-ayon sa sinabi niya. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ng dalawa niyang kamay. Alam ko yon.
Pero pagdating sa'yo, ewan ko ba, ang gaan ng loob ko sa'yo, Becca. At sana, huwag pa rin magbabagong isip mo na manatili rito. Magtatampo talaga ako sa'yo. Napamaang siya. Kung ganun po, hindi niyo po ako paaalisin? Magkahalong gulat at tuwang anya pa. Oo naman, tsaka wag mo nalang pansinin yung anak ko. Ipinaglihi ko talaga yun sa sama ng loob eh. Pagbibiro nito na, mahina niyang ikinatawa. Ngayong alam na niyang hindi na talaga siya babalik sa lansangan, ay magaan na siyang makakahinga. Kanina pa nakaharap sa salamin si Becca. Panay rin ang pagbuga niya ng malalim na hininga. Kanina kasi habang nagpapahinga siya ay kinatok siya ng katulong at sinabing pinatatawag daw siya ng mag-asawang Salvacion para sumabay sa mga ito sa hapunan. Wala naman sana yung problema sa kanya. Ang kaso ay naiisip niya ang binata. Siguradong kasabay din ito ng mag-asawa. At baka kapag nalaman nitong makikisabay rin siya sa hapunan, ay baka singhala na naman siya. Baka masira pa niya ang dinner ng mga ito. Hindi ko na talaga alam ang gagawin. Frustrated siyang bumalik sa paghiga sa kama. Hanggat maaari sana'y ayaw na niyang magkasalubong pa ang landas nila ni Vincent. Pero ayaw naman niyang tanggihan ang alok ng magulang nito. Nakakahiya yun. Nakikituloy na nga lang siya eh. Nang ipikit niyang matay, muli na naman niyang nakita ang galit na imahe ng binata. Kaya mabilis din siyang nagmulat. Bakit ba kahit ipikit ko ang mata ko, mukha pa rin niyang nakikita ko? Naiinis na pinagsasampal niya ang mukha. Muling tumayo, humarap sa salamin at inayos ang sarili. Okay, Becca, kaya mo ito. Huwag mo nalang pansinin ang bakulaw na yon. Nakailang kumbinsi pa sa sarili ang ginawa niya bago tuluyang lumabas ng silid. Pagkarating sa dining ay naabutan niya ang mag-asawang Salvacion pati na rin si Vincent. Tila may seryosong pinag-uusapan ng mga ito. Becca, nandiyan ka na pala. Come here, sumalo ka na sa amin. Anyaya kaagad ni Mr. Salvacion nang makita siya. Ang binata naman ay kaagad na lumingon sa gawin niya at tila nagulat pa nang makita siya. Pero ang gulat ay napalitan din agad ng galit nang makita siya. Bakit sasabay pa siya sa atin pa? Bakas ang inis sa boses nito, dahilan para tumigil siya sa paglapit sa mga ito. May masama ba kung sasabay siya sa atin? Tanong ng ama nito at muli siyang binalingan para sabihing maupo na. Ang akala ko ba'y katulong siya rito? Iho, daig mo pang babae sa pagiging maligalig. Hayaan mo nang sumabay sa atin si Becca. Mas maigi yun para makakwentuhan natin siya. Mahinahong singit naman ni Mrs. Salvacion. Pagkuway nilingon siya. Sige na iha, pumarini ka na. Dahil dalawa nang nag-utos sa kanya kaya wala na rin siyang nagawa kung hindi ang sumunod sa mga ito. Sa katabi ng ginang siya naupo, sa kanang bahagi ng lamesa. Sa kaliwa naman nakaupo ang binata na masama pa rin ang tingin sa kanya. Kumain na tayo, nakangiting saad ni Vicente. Dahil hindi pamilyar sa mga nakahaing pagkain si Becca, kaya ang chop suey na lang ang pinili niyang ulamin. At isa pa, naiilang din siya sa panonood sa kanya ng binata. Bakit iyan lang ang inuulam mo, Becca? Punas sa kanya ng ginang. Pagkuway nilagyan ng plato niya ng chicken wings. Subukan mo yung chicken teriyaki. Masarap yan. Of course, hindi niya alam yan. Sa lansangan siya lumaki. Vincent! Suway dito ng ama. Nahihiya na lamang siyang nagbaba ng tingin. Nang mga oras na yun ay sobrang panliliit ang nararamdaman niya. Tila ba bumigat din ang atmosphere ng paligid. Salamat po, ma'am. Anya na lang at hindi na nagtangkapang tignan ng binata. Naging magaan na rin ang paligid nang magsimulang magtanong ang mag-asawa tungkol sa buhay niya. Siya naman ay panay lang ang sagot. Habang ang binata ay hindi niya malaman kung nakikinig ba. Tuloy lang kasi ito sa pagkain na tila walang pakialam sa paligid. At ipinagpapasalamat niya yon. Mas mabuti na kasi yon kesa makisali pa ito. Tapos wala namang ibang lalabas sa bibig kung hindi ang panlalait sa kanya. Ang sabi mo ay grade 5 lamang ang natapos mo? Opo, sir. Hindi ko na po natuloy dahil nga po sa nangyari sa magulang ko.
Tugon niya. Hindi niya na binanggit pa ang dahilan kung bakit siya naglayas. Pero gusto mo bang bumalik uli sa pag-aaral? Magkakasunod siyang tumango. Matagal na po. At kung sakali man po na makaipon ako, ay iyon po agad ang una kong gagawin. Porsigido niyang tugon. Nagkatinginan naman ng mag-asawa. Pagkuway sabay na ngumiti. Tila may isang bagay na napagkasunduan na naman. Well, hindi mo na yun kailangang gawin pa, iha. Dahil sa next school year, ipapa-enroll ka namin. Gusto mo ba yun? Talaga po? Kaagad na nagkislapan ang mga mata niya. Pakiramdam niya na mga oras na yun ay nanalo na siya sa loto. Tss! Rinig niyang bulong ng binata. Kaya saglit na nilingon niya ito. At dahil kanina pa pala ito nakatingin sa kanya, kaya hindi sinasadyang nagtama ang mata nila. May ilang segundo rin siyang nakatingin dito bago ito nagtaas ng kilay sa kanya, kaya't nahihiyang nag-iwas na lang siya ng tingin. Magpa-enroll ka na sa kahit saang paaralan mong gusto. Kami nang bahala ng servisente mo. Dagdag pa ng ginang. Maraming salamat po, ma'am. Pero sa ALS po ako mag-aaral. Masyado na po kasi ako matanda para sa elementary level. May kalakip na hiyang saad niya. 22 na kasi siya. At kung babalik pa siya sa grade 6 ay baka pagtawanan lang siya nang makakakita sa kanya. Iha, hindi mahalaga ang edad sa pag-aaral. Pero kung yun ang gusto mo, isusuportahan ka pa rin namin. Tugon naman ng lalaki. Dahil sa kabaitang ipinapakita sa kanya ng mag-asawa, ay hindi maiwasang mag-ulap ng kanyang mga mata. Ngayon nga ay gusto niyang ipagpasalamat na nabangga siya. Yun kasi ang dahilan kaya't nakilala niya ang mga ito. Maraming salamat po talaga. Pangako po pag-iigihan ko pong pag-aaral ko. Anya, hindi maitago ang galak sa boses. Hinihintay niyang umimik at sumalungat ang binata. Pero nanatili lang itong tahimik hanggang sa matapos silang maghapunan. Magkakasunod na katok ang bumulabog sa natutulog na dalaga ng sumunod na araw. Kaya kahit inaantok pa, ay nagpilit siyang bumangon para lang magulat nang mapatingin sa orasan na nakasabit sa dingding. Anak ng tanghali na! Open this door, Becca! Lalo pa siyang nataranta sa pagkilos nang marinig ang malakas na boses ni Vincent sa labas ng silid. Mukhang kanina pa yatang kumakatok at nagalit na sa tagal niyang magising. Bakit naman kasi ngayon ka pa tinanghali? Singhal niya sa sarili. Yun pa naman ang unang araw niya sa mansyon at unang araw din ng trabaho niya. Minadali niyang ayusin ang pinaghigaan. Pagkuway basta na lang ding itinali ang buhok. Pinilit niya ring ngumiti bago binuksan ng pinto. Good morning, sir. Ano sa tingin mong oras na? Walang nagawa ang nakangiti niyang mukha sa masungit na lalaking nakatayo ngayon sa harapan niya. Nakataas ang isang kilay na sinusuri siya nito ng tingin bago umasim ang mukha. Tila hindi nagustuhan ang ayos niya. Mag-aalas 8 na po. Nakangiwi niyang tugon. Pilit na iniiwasang mapatingin ng matagal sa gwapo nitong mukha. Mabango rin to. Mukhang bagong paligo. Kaya't lalo lamang siyang nataranta. Exactly. Ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Kumilos ka na. Hindi porket sila mamang nagpasok sa'yo rito, saka ka pa lamang kikilos kapag gusto mo. Nahihiyang nagbaba siya ng tingin. Sorry po. Pero hindi na siya nito pinansin pa dahil agad na rin tong umalis. Pagdidilig ng mga halaman sa malawak na hardin ang unang iniutos nito kay Becca. At dahil tinanghali na siya ng gising, kaya hindi na rin niya nagawa pang mag-almusal. Nagagawa mo ngang hindi kumain sa maghapon eh. Ito pa kayang umagahan lang. Kaya mo to, Becca. Pagpapalakas niya sa sarili bago inumpisahan ng trabaho. Kinakausap niya ang mga halaman habang nagdidilig. Aliw na aliw siya sa mga magagandang bulaklak. Kaya't halos hindi na niya namalayan na patapos na pala siya sa ginagawa. Dahil sa nakafocus ang buong atensyon niya sa ginagawa, kaya hindi niya namalayan ang pagdating ni Vincent. May hawak tong isang platito na naglalaman ng cake at sa isang kamay naman ay isang tasang may laman ng umusok pang kape. Kung hindi pa niya naamoy ang aroma ng kape, hindi pa niya mapapansin ang pagdating nito. Sir!
Gulat niyang nilingon to. Pero kaagad ding napalitan ng gutom ang gulat nang makitang dala nito. Muli tuloy ay naramdaman niya ang pagkalam ng sikmura. What? Masungit na nagtaas to ng kilay sa kanya. Hindi niya maiwasang mapangiti sa isiping dinalhan pa talaga siya nito ng pagkain. So ang ibig sabihin ba nun ay hindi na ito galit sa kanya? Sa isiping yun ay mabilis niyang pinatay ang hose at nilapitan to. Hindi niyo naman po kailangang mag-abala pa, sir. Pero salamat pa rin po Saan niya dahilan para magsalubong ang kilay nito? Anong sinasabi mo riyan? Nagtataka nitong tanong. And why are you smiling like an idiot? Agad na naglaho ang ngiti sa labi niya. Hindi po ba? Hindi na niya nagawa pang ituloy ang sasabihin nang ma-realize ang isang bagay. Shucks, hindi ba yun para sa akin? Bulong niya. Siguro'y napansin ng binata ang hiyang nararamdaman niya, kaya't nang aasar itong ngumisi. Oh, you really think na dadalhan kita ng pagkain? Hell no! Asik nito sa kanya bago siya nilagpasan. Siya naman ay mariin na lamang na napapikit. Parang gusto niya na lamang magpalamon sa lupa ng mga oras na yon. May ilang minuto rin siguro siyang nakatayo bago nakabawi sa pagkapahiya. Inayos niya ang sarili. Tumayo ng tuwid at pasimpleng nilingon ng binata. Nakaupo na ito sa bakal na upuan, hindi kalayuan sa kanya. Bakal na kulay puti rin ang lamesa kung saan nakapatong ang dala nito kanina. Ang sama talaga ng ugali. Nakaismid na bulong niya bago pinagpatuloy ang ginagawa. May sinasabi ka? Supladong tanong ng binata. Muli niya itong nilingon at pilit ng initian. Wala po, sir. Ang sabi ko po, pakabusog po kayo. Umismid lang ang binata. Ngali-ngali niya itong batuhin ng hawak na hose. Pagkatapos mo riyan, magbunot ka naman ng mga damo. Dinaig pa nito ang hari kung makapag-utos. Opo, mahal na hari. Hindi na lamang pinansin ni Vincent ang huling sinabi niyo ng dalaga. Parente siyang sumandal sa kinuupuan. Itinaas ang dalawang paa sa lamesa at matamang pinanood ang dalaga na ngayon ay nagbubunot na ng damo. Hindi na siya magtataka kung hindi man lang tumahirapan sa mga inuutos niya. Of course, laki to sa lansangan, kaya't sisiw na lamang para dito lahat ng iutos niya. Pero hindi siya titigil sa pagpapahirap dito, hanggang sa ito na mismo ang sumuko at umalis sa mansyon nila. Hindi niya maintindihan ang sarili. Unang kita niya pa lamang sa dalagay uminit na kagad ang dugo niya. Wala siyang tiwala rito. Kahit pa nga masasabing maganda rin to. Dahil sa panahon ngayon, kung sino pang may maamong mukha, sila pang may tinatagong ugaling masama. Malakas ang pakiramdam niya na sinadya nitong magpabangga. Iyon naman ang nauusong gawain ng mga magnanakaw. Nang sa tingin niya ay marami nang nagagamas ang dalaga, ay saka pa lamang siya tumayo. Wala siyang balak ubusin ng oras sa pagbabantay sa dalaga. Kahit iyon naman talagang ipinangako niya sa sarili. Tutal ay puno naman ng CCTV ang paligid. Talagang umabsent siya ng araw na yon sa trabaho para lamang pahirapan to sa unang araw nito. Hindi ka kakain hanggat hindi mo natatapos lahat yan. Anya ng madatnan to. Wala man siyang nakuhang sagot mula rito ay nakakasigurado siyang narinig siya nito. Hindi naman siguro to bingi. Dinaig pa ni Becca ang binagsakan ng langit sa sinabi ng binata. Ang totoo kanina pang kumakalam ang sikmura niya at mas lalo lang siyang nagutom sa isiping mamaya pa siya makakakain. Napakasama talaga. Bakit ba kasi nandito yun? Ang alam ko may trabaho yun eh. Yun ang sabi sa akin ni Madam eh. Magkakasunod na tanong niya sa sarili. Mahigit 1 oras din ang itinagal niya pa sa paggagamas bago nakatapos. Sa wakas! Kahit masakit ang katawan, ay masigla pa rin siyang pumasok sa loob ng bahay. Kaagad na naghinaw ng paa at kamay bago tinungo ang kusina. Becca, mabuti naman natapos ka na. Nadatnan niyang naroroon ang matandang mayordoma na naglilinis ng sink. Kumain ka na. Kanina pa kitang gustong tawagin para kumain. Kaso pinagbawalan naman ako ni Sir Vincent. Salamat po.
Kaagad na niyang tinungo ang lamesa at inumpisahang kainin ang pagkain doon. Mabilis ang bawat pagsubong ginagawa niya. Natatakot na baka maabutan siya doon ng bakulaw at hindi na naman pakainin. Hinay-hinay ihat, baka mabilaukan ka naman. Ikaw talagang bata ka. Natataranta namang inabutan siya ng matanda ng tubig. Salamat po, Manang. Nag-aalala lang po kasi ako na baka maabutan ako ni Sir Vincent. Ano ba kasing ginawa mo't mukhang mainit ang ulo niya sa'yo? Hindi ko po alam doon. Kibit balikat niyang tugon. Mabait naman ang batang yun. Huwag ka mag-alala. Hindi lang siguro siya sanay na may magandang kasambahay rito. Kanina pa maraming laman ng bibig niya. Pero sa sinabi lang ng matanda siya nasa med. Kanda ubo na kinuha niya ang baso't ininom. Manang naman. O bakit? Totoo naman Maayusan ka lamang ng kaunti ay tiyak na lalabas ang beauty mo. Pagpapatuloy nito. O siya, sige na. Tapusin mo na yung kinakain mo't magpahinga ka na. Sige po. Sa pangalawang araw ni Becca, inutusan naman siya ng binata na labhan lahat ng malalaki at makakapal na comforter. Sinabihan pa nito ang ibang kasambahay na huwag siyang tutulungan kung ayaw mawala ng trabaho. Wala naman yung kaso kay Becca, lalo na't hindi naman siya pinagbabawalang kumain. Tulad ng sabi niya sa sarili, gagawin niya ang lahat ng ipag-uutos ni Vincent. Hindi siya magrereklamo. Gagawin niyang lahat para makuha ang tiwala nito. Kaya nga hindi niya rin sinasabi sa magulang nito ang mga pinaggagawa nito sa kanya. Ayaw niyang magsumbong dahil baka iyon pang simulan ng away ng mga ito. Okay na rin sa kanya mga ginagawang yon. Pagbalik man lang ng utang na loob sa magulang nito. Dahil kasi sa mga ito ay may maayos na siyang nahihigaan sa gabi at masasarap na rin ang nakakain niya. Pagkatapos niyang labhan ang mga comforter ay pinalinis naman sa kanya ang pool area at hindi niya mawari kung bakit sa bawat galaw niya. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya. Hindi naman pwedeng ang binata yon dahil sa pagkakaalam niya ay bumalik na yun sa trabaho. Kaya nga mas nakakakilos na siya ng maayos. Baka pagod ka lang, Becca. Ipinilig niya ang ulo't ibinaling na lang ang atensyon sa ginagawa. Mas naging mahirap ang mga trabaho ni Becca sa mga sumunod na araw. Wala ring araw na hindi siya sinisinghalan ng binata. Tulad na lamang ngayong araw. Nasa loob siya ng mini office ng binata at pinagagalitan na naman. Ang mag-asawang Salvacion ay pareho namang busy sa trabaho. Kaya't naiwan na naman siya sa kamay ng supladong bakulaw. Bakit ang pait? Ginagantihan mo ba ako? Pasigaw na tanong nito. Kandailing naman siya. Pagod siya sa maghapong pagtatanim sa labas. Kaya nang inutusan siya ng binata na ipagtimpla siya ng kape, ay hindi na niya namalaya na naparami na palang lagay niya ng kape. Pasensya na. Uulitin ko na lamang. Uulitin? Pagak itong tumawa. Tumayo ito't humakbang papalapit sa kanya. Tumigil lang ito nang nasa harapan niya na. Tikman mo kung gaano kapait ang kape mo. Mariin itong hinawakan ng isang balikat niya. Ang isang kamay nito'y humawak sa batok niya. Dahil hindi niya inaasahan ang gagawin nito, kaya't madali na lang para ditong higitin siya palapit rito. Bumaba ang mukha nito palapit sa kanya. At bago pa siya makaiwas, ay nasakop na nito ang labi niya. Marahas at nananakit ang klase ng halik na ginagawa nito sa kanya, kaya't hindi niya maiwasang mapaungol. Sinubukan niya itong itulak pero lalo lang yata itong naging mabangis. Ikinulong nito ang mga kamay niya gamit lang ang isang kamay. At ang isang kamay ng binata ay nasa batok pa rin niya. Habang tumatagal ay lalong lumalalim ang halik nito. Mas lalo lang din siyang natataranta. Kaya isang bagay na lamang ang naisip niya. Ikinalma niya na muna ang sarili bago buong lakas na tinuhod ang nasa pagitan ng hita nito. Sa ginawa niyang yon, ay kaagad siyang nabitawan ng binata. Malakas tong napamura sa sakit at halos mamilipit habang hawak ang parteng tinuhod niya. Sorry. Bigla na lamang siyang nagilty nang makitang sakit sa mukha nito. You witch! Kahit nahihirapan, ay nagawa pa rin siya nitong tignan ng masama.
Akmang lalapit pa ito sa kanya kaya't nahintatakutan na. Nagtatakbo na siyang palabas ng opisina nito. Nanghihinang sumandal si Becca sa likod ng pinto. Sa kanyang silid siya tumuloy matapos ang nangyari kanina. Sapo niya pa rin ang dibdib. Tila anumang oras ay lalabas na ron ang kanyang puso. Shucks! Ano bang nangyayari sa akin? Kinakabahan at naguguluhang tanong niya. Kanina habang hinahalikan siya ng binata, ay may parte ng puso niyang nagugustuhan yon. Ang mapagparusang halik na yon ay tila may ginising sa pagkatao niya at ayaw niya sa isiping yon. Tamad niyang ibinagsak ang katawan sa kama at ipinikit ang mga mata. Sa ngayon ay hindi niya na muna iisipin ang tungkol sa halik at pati na rin sa parusang ipapataw sa kanya ng binata. Ayos ka lang ba, Iha? Namumutla ka yata. Kasalukuyan silang nasa hapagkainan nang mapansin siya ng ginang. Medyo masama lang po ang pakiramdam ko. Tugon niya. Pilit iniignorang matalim na tingin ng binata. Kaharap niya ito sa lamesa at iyon sigurong dahilan kaya siya namumutla. Uminom ka kagad ng gamot pagkatapos mong kumain. Singit naman ni Mr. Salvacion. Maghapon ka yatang nagpakapagod sa trabaho mo. Sinabi ko naman sa iyo na wag mo nga abusuhin ang katawan mo. Pinahihirapan ka ba nitong anak namin? Tanong naman ng ginang na ikinatahimik niya. Nang tignan niyang binatay tila wala itong naririnig at prente lamang na kumakain. Tuloy naalala niya na naman ang halik na ginawa nito. Sakto lang po. Anya, dahilan para mag-angat ito ng mukha at pagtaasan siya ng kilay. Iho? Binalingan to ng ina. What? Trabaho niya po yun. Kung may magugustuhan man siguro siya sa binata, bukod sa mukha nito ay ang pagiging mabait at magalang nitong anak. Mabait naman talaga to, sa kanya lang talaga palaging galit at hindi niya maintindihan kung bakit. Pero babae pa rin siya, huwag mong kalilimutan yon. Okay lang naman po, madam, sinamaan lang po talaga ako ng lasa. Singit niya na bago pa humaba ang usapan. At isa pa, iinom lang siya ng gamot pagkatapos nun ay gagaling na rin naman siya. Anyway, nandito na rin naman tayong lahat. Ipapaalam na rin namin sa inyo ang pagpunta namin sa States. Po! Dahil sa gulat ay hindi sinasadyang napalakas ang boses niya. Pasensya na po, nagulat lang. Don't worry, Iha. 2 weeks lang naman kami ron. May kailangan lang kaming asikasuhin. Ganun po ba? Malungkot na saad niya. Nawala na rin siya ng ganang kumain. Don't worry ma, ako nang bahala kay Becca. Hindi niya mawari kung bakit bigla na lang siyang kinabahan sa sinabi niyo ng binata. Nang tignan niya ito, ay kitang-kita niyang kapilyuhang naglalaro sa mga mata nito. Iyon naman talaga ang inaasahan namin sa iyo, Vincent. Si Becca ay para mo ng bunsong kapatid. Sa sinabi niyo ni Vicente, ay bigla na lamang umasim ang mukha ng binata. Tila hindi nagustuhan ang narinig. May kailangan din kaming sabihin sa iyo mamaya, Vincent. Seryoso ang boses na saad naman ng ginang. Siya naman ay tumahimik na lang at pilit na inihahanda ang sarili sa maaaring mangyari sa kanya. Sa kamay ng binata oras na umalis sa mga amo niya. No ma, hindi ako makapapayag sa gusto niyong mangyari. Rinig sa apat na sulok ng silid ang galit na tinig ni Vincent. Hindi ito makapaniwalang nakatingin sa ama't ina na parehong nakaupo sa kanyang harapan. Pakinggan mo muna kami ng iyong mama, iho. Hindi mo kailangang magtaas ng boses. Suway ni Vicente. Anak, alam mo kung gaano kong kagusto na magkaroon ng anak na babae. At si Becca ang sagot sa matagal ko ng hiling. Marahas siyang napailing. Mabibigat ang bawat paghingang inilalabas. Mahahalata rin ang matinding galit at disgusto sa mukha. Tungkol sa pag-ampon kay Becca pa lang sinasabi ng mga ito na importanteng sasabihin sa kanya. At kailan pa naging importante yon? Hinding-hindi siya makapapayag na maging kapatid ang babaeng yon. Isipin niya pa lang ay kinikilabutan na siya. Ako naman pong pakinggan niyo ngayon. Pumayag na nga ako sa gusto niyo na manatili siya rito sa mansyon eh. Kahit na wala akong tiwala sa babaeng yun. Pero ito, pa naman. Kulang na lang ay maglumuhod siya para makinig lang ang mga ito. Ni hindi pa nga po natin alam ang totoong katauhan niya.
Tapos ampunin niyo na po kagad. Nasa tamang edad na pati siya para ampunin pa. Pinaimbestigahan namin siya. Inalam namin ang bawat parte ng buhay niya. Vincent, mabait at mapagkakatiwalaan siya. Tugon ng ginang. Tila desidido talaga sa gustong mangyari. Tinatagan niya ang mukha. Wala akong tiwala sa kanya, ma. At hindi ko po siya matatanggap. Matigas at pinal niyang saad bago padabog na lumabas ng silid. Hindi na niya napansin pa si Becca na nakatayo hindi kalayuan sa kanya. Bakit mukhang galit na naman siya? Nagtatakang tanong ng dalaga sa sarili. Sinubukan niya itong sundan hanggang sa labas. Pero dahil sa mabilis itong maglakad, ay hindi na niya ito naabutan pa. Nakasakay ito sa kotse nito at mabilis yung pinaharurot palabas ng mansyon. Hindi niya maiwasang huwag mag-alala para dito. Huwag naman sana siyang mabangga. Ano ba kasing problema niya? Naging palaisipan tuloy sa kanya kung ano bang pinag-uusapan nito at ng mag-asawang Salvacion. Dude, tama na yan. Lasing ka na oh. Kanina pang pilit na pinapatigyan nila Andrew si Vincent sa pag-iinom. Nang umalis sa bahay ang binata ay sa bar ng kaibigan niya na isipang pumunta. Dalang matinding sama ng loob. Hindi pa ako lasing. Ani at muling tinunggang laman ng bote. Nagkatingin na naman ang dalawang kasama niya. Pagguway malalim na lang na napabuntong hininga. Kapag ganitong problemado ang kaibigan nila, hindi talaga nila ito mapipilit na umuwi. Hindi rin naman nila alam kung ano bang pinoproblema nito. Dahil bukod sa hindi naman to pala kwentong tao, ay hindi na rin naman sila gaanong nakakapagkita dahil sa busy na sa kanya-kanyang buhay. Kanina nga'y nagulat sila nang bigla na lang silang tawagan nito at ayain ng inuman. Ano ba kasing problema mo, dude? Hindi na napigilang tanong ni Alan. Kaya nga, nagtataka na kami sa'yo ah. Ngayon ka lang namin nakitang ganyan. Segunda ni Andrew. Hindi naman po pwedeng babae ang problema nito. Dahil sa kanilang tatlo, ay ito ang habulin ng mga babae. Mga babae pa nga mismo ang kusang lumalapit dito. Inubos naman muna ni Vincent ang laman ng alak niya bago yun padaskol na ipinatong sa lamesa. Bago tinignan ng mga kaibigan. I really hate that woman. Ramdam ang matinding galit sa boses nito. Ang namumula nitong mga matay matalim ang pagkakatingin. Nagkatingin na naman ang dalawa. Hindi makapaniwala sa narinig. Babae ang problema mo? Sabay pa nilang tanong. Walang gana naman siyang tumango bago sumandal sa couch. Kasalukuyang umiinom si Becca ng tubig sa kusina. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin siya dalawin ng antok. Dahil siguro hanggang ngayon ay hindi niya pa rin naririnig ang pagbalik ng sasakyan ni Vincent. Kanina pa siyang nag-aalala sa binata. Maging pagtulog niya tuloy ay naapektuhan na. Ano na kayang nangyari sa kanya? Kanina pa niyang tinatanong ang sarili. Nakakahiya naman kasi kung magtatanong pa sa magulang nito. At isa pa, hindi rin naman niya alam ang dahilan kung bakit ganito na lang siya mag-alala sa binata. Gayong napakalupit naman nun sa kanya. May ilang minuto pa siyang tumambay sa kusina bago nakarinig ng paparating na sasakyan. Kaya naman nagmamadali siyang pumunta sa salas para pagbuksan ng kung sino man nilang bisita. Hindi kasi yun ang tunog ng kotse ni Vincent, kaya't nakakasigurado siyang ibang tao ang pupunta sa kanila ngayon, nang 10 oras ng gabi. Kaagad niyang binuksan ng pinto para lang magulat sa bumungad sa kanya. Si Vincent, lasing na lasing, at akay-akay ito ng isang lalaking hindi naman niya kilala. Magandang gabi, ikaw bang katulong nila? Magalang na bati ng lalaki. Nakangiti ito. Hindi alintana ang bigat ng binata. Opo, ako nga. Ano pong nangyari sa kanya? Tanong niya na kay Vincent pa rin nakatingin. Huwag mo nga kausapin ng babaeng yan. She's freak. Kahit nahihirapan ng tumayo't magsalita, ay nagawa pa ring sumingit ng binata. Umayos ka nga. Suway dito ng lalaki. Bago muli siyang binalingan. Pasensya ka na, lasing na lasing eh. Pasok kayo. Anya na hindi pinansin ang pagsusungit ng among binata. Pwede bang ikaw na lang magdala sa kanyang silid? Nagmamadali na kasi ako eh. Hindi pa siya tapos magprotesta nang itulak nito ang binata papunta sa kanya.
Iwan ko na kayo Salamat. Wala na siyang nagawa nang tuluyan na itong tumalikod at umalis. Inakay niya nalang papasok sa loob si Vincent kahit nakakangalay ang bigat nito. Impit siyang napasigaw nang muntikan pa silang mahulog sa hagdan. Ang binatay tila walang kamalay-malay na siya na ang nag-aakay rito. Ang bigat ng bakulaw. Mahinang pagmamaktol niya nang sa wakas ay makarating sa silid nito. Becca! Kasalukuyang nag-aalmusal si Becca nang marinig ang boses ni Vincent. Ayan na naman po ang bakulaw. Napairap siya bago mabilis ang inubos ang kinakain. Nakainom na rin siya ng tubig nang pumasok sa kusina ang binatang magkasalubong na naman ng kilay. Lalo lang nagsalubong ang kilay nito nang makita siya. Saan ka ba nagsususuot? Kanina pa kitang hinahanap. Napatayo siya ng tuwid. Para kasi itong tigre na handa siyang sakmalin anumang oras. Nag-almusal lang po, amo. May sinabi na ba akong mag-almusal ka na? Umiling siya. 9:00 na kaya, nagugutom na ako. Mahinang bulong niya. May sinasabi ka? Wala ho. Tumaas ang isang kilay nito, tila hindi naniniwala sa sinabi niya. Yung sasakyan ko, nalinisan mo na ba? Opo, kaya rin po kumain na ako kasi po, sabi nyo, once na nalinisan ko ng kotse nyo pwede na akong kumain. Anya na malapad pang ngumiti. Kung ganon, sumunod ka sa akin. May iuutos uli ako sa'yo. Hindi pa siya nakakaimik nang mabilis tong tumalikod. Wala na lang tuloy siyang nagawa kung hindi ang sumunod rito. Sa loob ng 1 linggong wala ang magulang nito ay nasanay na siya sa presensya nito. Nasanay na siya sa lahat ng inuutos nito. Dinaig niya pa nga ang all-around katulong kung makapag-utos to. Kapag nasa trabaho naman to ay isinasama rin siya, kaya't wala rin siyang kawala. Hindi naman siya pwedeng magreklamo dahil bukod sa gusto niyang patunayan ng sarili dito, ay gusto niya rin naman tong palaging nakakasama. Ewan, nababaliw na nga siguro siya dahil kahit anong kasamaan ang ipakita nito sa kanya, ay nagagawa niya pa rin tong magustuhan. Hoy, kinakausap kita. Bingi ka na ba? Mahinang kaltok sa noon nagpabalik sa kanya sa wisyo. Hindi na pala niya namalayan na kanina pa siyang nakatitig sa nagsasalitang binata. Aray naman amo. Nakangiwing hinawakan niya ang noo. Tigil-tigilan mo ako sa pagtawag ng amo. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Umatras siya nang umakto na naman tong kakaltukan siya. Hoy sir, mapanakit ka na Reklamo niya. Saglit namang natigilan ng binata nang makitang ginawa niyang pagnguso. Pansin din niyang marahas na paglunok nito habang nakatingin sa labi niya. Pero nang makabawi ay agad ring bumalik sa pagiging masungit. Here, listahan yan ng mga bibilhin mo. Ibinato nito sa kanyang puting papel. Akala ko po si Manang nakatoka sa pamamalengke. Binasa niya ang mga nakalista ron. At ngayon pa lang ay gusto na niyang manghina sa dami ng kailangang bilhin. Nagre-reklamo ka ba? Hindi naman, pero... yun naman pala O sige na, umalis ka na para makauwi ka na kagad. Nito bago siya tinalikuran. Pero hindi pa man to ganap na nakalalayo nang muli siyang nilingon. Huwag mo nang abalahin si Manong, mag-commute ka na lang. Po! Hindi makapaniwalang tinignan niya ito. Pero nangaasar na ngisi lang ang ginawa nito bago siya tinalikuran. Tsk! Napakaisip bata ng bakulaw na yun. Ay, salamat. Akala ba ng Vincent na yun magtatagumpay siya sa pagpapahirap sa akin? Iiling-iling na tanong ni Becca sa sarili habang hawak ang lahat ng pinamili. Patungo na siya sa sakayan ng mga tricycle. Pero pagkarating niya sa gitna ng kalsada, ay siya namang pagsulpot ng rumaragas ang sasakyan patungo sa gawin niya. Dahil sa matinding gulat, ay nanigas na lamang siya sa kinatatayuan habang nanlalaki ang mga mata sa takot. Samantalang kanina pang nagkakandahaba ang leeg ni Vincent kakahintay sa pag-uwi ng dalaga. Asan na ba kasi siya? Bakit ang tagal niya naman yatang umuwi? Hindi na niya maitago pang matinding pag-aalala. Nahihiya naman siyang mag-utos sa mga katulong na tawagan na si Becca dahil baka isipin pa ng mga ito nag-aalala siya. Ayaw niyang mangyari yun. Hetong at hindi niya matanggap na may parte ng puso niya ang gusto nang makita ang dalaga.
Pero ang mas lamang pa rin ng matinding disappointment. Sinadya niya kasi talagang papuntahin sa palengke ang dalaga at bigyan ng malaking halaga. Labis-labis ang ipinadala niyang pera. Sinusubukan niya kasi kung masisilaw to sa pera at tatangayin yon. Pero mukhang tama nga siya. Baka nga nasilaw na sa pera ang dalaga, kaya wala pa ito hanggang sa mga oras na iyon. At bakit nga ba hindi yun matanggap ng puso niya? Bakit umaasa pa rin siya na totoong mabuting tao to? "Sir, may paparating po." Napukaw ang atensyon niya nang magsalita ang katabing gwardya. Kaagad naman siyang tumayo at lumabas ng gate. Nagsalubong ang kilay niya nang makita ang hindi pamilyar na lalaki. Kasalukuyan itong binubuksan ng pinto ng kotse at mula ron ay bumaba ang nakangiting dalaga. "Salamat ulit sa paghatid." "Walang anuman, Becca. Tulungan na kitang ipasok yung lahat sa loob." Tugon ng lalaki sabay tingin sa mga hawak nito. "Ay naku, hindi na. Carry ko na ito." Dahil hindi niya matagalan ang nakikitang sweetness ng dalawa, ay nilapitan niya ang mga ito. "Becca!" Halata ang gulat sa mukha ng dalaga nang makita siya. Pero saglit lang yon, dahil muli rin itong binalingan ng lalaki. "O sige na Harold, mauna na ako sa iyo ah. Salamat ulit." Wala nang nagawa ang lalaki nang talikuran to ni Becca at maglakad patungo sa kanya. "Sino yun? Bakit may kasama kang lalaki ha?" Nakapamewang at maangas na tanong niya. Lihim namang napairap ang dalaga. Sa halip kasi natulungan siya ng amo, ay mas inuna pa nitong usisain kung sino bang kasama niya. "Si Harold, nagmalasakit lang na ihatid ako." "Basta-basta ka nilang kung magtiwala sa tao ah. Paano kung masamang tao yun, ha?" "Hindi ho siya masamang tao, amo. Sa katunayan, muntik na niya ako mabangga. Sobrang nag-alala siya ng husto, kaya't hinayaan ko nang ihatid ako. At isa pa, hindi naman po kasi akong judgmental tulad ng iba riyan." Sarkasmong tugon ng dalaga. Hindi rin niya malaman kung bakit lalo siyang nag-alala nang marinig ang sinabi nito. Muntikan ka ng mabangga? Kamusta ka? May masakit ba sa'yo? Bakit kasi hindi ka nag-iingat?" Sa pag-aalala niya ay hindi niya namalaya na sunod-sunod na pala ang naging pagtatanong niya. Hindi naman makapaniwalang napamaang ang kaharap sa kanya. "Nag-aalala po ba kayo, amo?" Ha? Tila naman bigla siyang natauhan, kaya't bigla siyang napatayo ng tuwid at magkakasunod na umiling. "Bangag ka ba? Bakit naman ako mag-aalala sa'yo?" Anya na hindi malaman kung saan titingin. Hindi niya magawang salubungin ang mga tingin nito. Marahan namang napatango ang dalaga. Sabagay nga po. Matagal pa siyang tumitig rito bago muling nagsalita. Bakit ba kasi habang tumatagal na kasama niya ang dalaga, ay mas lalo itong gumaganda sa paningin niya. "Basta, ayoko nang makikita kang may kasama o kausap na ibang lalaki. Naiintindihan mo?" Bakit naman po pati yun bawal? Angal nito na siyang ikinainis niya. "Basta, sumunod ka na lang." Yun lamang at padabog niya itong tinalikuran. Nababaliw na ba siya? Lahat nilang pinagbabawal? Naiiling na lamang na tanong ng dalaga. Hindi maiwasang mailang ni Becca habang pinaghahanda ng pagkain ng binata. Kanina pa kasi itong nakatitig sa kanya. Tila ba mawawala siya sa paningin nito kapag nalingat itong saglit. Nakahinga lamang siya na maluwag nang maihain na sa lamesa lahat ng pagkain. "Saan ka pupunta?" Natigilan siya sa akmang paglabas ng kusina nang magsalita ang binata. Dahan-dahan niya naman itong hinarap. Silid ko po. Bakit ho? May ipag-uutos pa po ba kayo?" "Sabayan mo kong kumain." Parang haring utos nito. Napamaang naman siya. "Ano ho?" Baka lang namamali siya ng dinig. Pero sa halip na ulitin itong sinabi ay sumenyas lamang ito na maupo siya. Hindi niya malaman kung susundin ba ito o hindi. Nitong mga nagdaang araw ay hindi niya talaga maipaliwanag ang nangyayari sa binatang amo. Madalas na kasi itong mabait sa kanya. Hindi na rin to nakasinghal kapag kinakausap siya. Pati mga kasama nila sa mansyon ay nagtataka na rin sa pagbabago ng pakikitungo nito sa kanya. Naalala niya pang sinabi ng hardinero.
Baka naman nanununo si Sir. Kung ganun ay kailangan niyang madala sa albularyo. Parang gusto niya ulit tuloy matawa sa alaalang yon. Masamang pinaghihintay ang pagkain, Rebecca. Nang marinig ang pagtawag nito sa buong pangalan niya, ay atubili siyang naupo sa harapan nito. Kumain ka ng marami, hindi bagay sa iyong payat. Hindi na siya nakaangal pa nang punuin ito ng pagkain ng plato niya. Tahimik lang siya nang magsimulang kumain, habang nararamdaman niya naman ang panaka-naka nitong pagsulyap sa kanya. So, kailan mo balak magpa-enroll? Tanong nito nang hindi na siguro makatiis sa katahimikan ng paligid. Bukas siguro, kung maaga akong matatapos ang trabaho. I'll go with you. Ano po? Parang wala lang dito ang sinabi. Samantalang siya ay parang tangang nakanganga. Ano na ba kasi talagang nangyayari sa kanyang amo? Hindi kaya kailangan na talaga nitong madala sa albularyo? O sige po. Tapos sisamahan niyo na rin po ako sa albularyo. Papatignan po kita. What? Tila hindi nito naintindihan ng sinabi niya. Ibinaba niya ang hawak na kutsara pagkuway matama nitong tinitigan. Nagtataka na po kasi ako sa mga ikinikilos niyo. Parang ang bait niyo ho sa akin at kinakabahan po ako. Bahagyang kumunot ang noon nito. Bakit ka kakabahan? Ayaw mo ba ng ganito? Hindi naman po. Mas maganda nga yung ganito pero kasi po. O yun naman pala eh. Masanay ka na lang, Becca. Pakiramdam niya tumigil ang pag-ikot ng mundo nang ngumiti ang binata. Ramdam niya rin ang malakas na pagkabog ng dibdib. Anong nangyayari sa akin? Nagpatuloy ang magandang pakikitungo ni Vincent kay Rebecca. Hanggang sa hindi nila namalaya na mas lalo na silang napapalapit sa isa't isa. At hindi yun nakaligtas sa pansin ng mga kasama nila sa mansyon. Pati na rin ang mag-asawang Salvacion at masaya sila sa pagiging close nila. Han, mukhang hindi na natin kailangan pang ampunin si Becca para maging Salvacion. Wika ni Vicente sa asawa habang may naglalarong ngisi sa mga labi. Kasalukuyan silang nagpapahinga sa veranda ng kanilang silid. Sa baba ay kita nila sila Becca at Vincent na masayang nagkwentuhan sa garden. Kung noon ay madalas silang nakikitang nag-aaway ang mga ito sa garden, ngayon naman ay iba na. Dinaig pa nito ang magkasintahan na hindi mapaghiwalay. Kaya nga you know what? Masaya akong nakikitang masayang anak natin. At si Becca, I really want her for our son. Noon pa man ay alam kong mababago niya ang buhay ng anak natin. At pupusa ako. Isa sa mga araw na to, lalapit sa akin ang anak mo para magpatulong na ligawan si Becca. Pupusta rin ako na pareho sila ng nararamdaman sa isa't isa. Anya. Ngayon pa lang ay excited na sila para sa mga ito. At kahit kailan ay hindi sila tututol sa kaligayahan ng mga ito. Tahimik na nakamasid sa labas ng bintana ng kotse si Becca. Hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot at pagtataka. Yun kasi ang unang beses na hindi siya sinundo ni Vincent mula sa school na pinapasukan. Kahit kasi busy ang binata, ay nagagawa pa rin itong maglaan ng oras para sa kanya. Kaya nga hindi na niya masisipang sarili na tuluyang mahulog sa binata. Walang kasiguraduhan na masusuklian ng damdamin niya. Pero umaasa pa rin siya. Lalo na't nakakita siya ng pagmamahal sa mga mata ni Vincent sa tuwing tinititigan siya nito. Ayos ka lang ba, Neng? Bumaling ang tingin niya kay Manong Lucas. Pagkuway marahang tumango. Opo. Huwag mo nang pakaisipin si Sir Vincent. Siguradong may mahalaga lang yung ginagawa ngayon. Makahulog ang saan nito na ikinatango niya na lamang. Nahihiya siyang tumingin rito. Masyado bang halata na si Vincent ang iniisip niya? Nang makarating sa mansyon, ay muli na naman siyang nagtaka. Napakatahimik kasi ng paligid at parang walang tao. Nag-alisan ba silang lahat? Tanong niya sa sarili. Pagkabukas niya ng pinto ay sumalubong sa kanyang napakadilim na salas. Kaagad niya namang kinapa ang switch ng ilaw. Kasabay ng pagbukas ng ilaw, ay ang pagdugtog ng gitara na hawak-hawak ni Vincent. Kaagad din niyang nasamyo ang amoy rosas na paligid. Napansin din niya ang mga petals ng rosas sa sahig. At patungo yun sa kinatatayuan ng binatang matamang nakatitig sa kanya.
Nawala lang ang atensyon niya sa paligid nang magsimulang umawit ang binata. Puno ng lambing ang boses nito. Ang matay puno ng pagmamahal na nakatingin sa kanya. Hindi niya maiwasang mapalunok. Kahit meron na siyang ideya kung anong ginagawa ng binata, ay hindi niya pa rin maiwasang magtanong. Totoo bang hinahara na siya nito? Pero bakit? Pareho na rin ba sila ng nararamdaman? Vincent! Sa wakas ay nagawa rin niyang ibukang bibig nang matapos sa pagkantang binata. Hi Rebecca, I know masyadong mabilis. Siguro nagtataka ka, pero hindi ko nagsikaya pang patagalin. Gusto ko nang ipaalam sa iyo at sa lahat ng kasama natin dito sa mansyon. Habang nagsasalita ay isa-isa namang lumabas mula sa kusina ang mga kasama nila sa bahay, pati na rin ang mga magulang nito. Pare-parehong nakangiti at tila'y kinikilig. Nung una kitang makita, inakala kong galit ang nararamdaman ko sa iyo. Kaya nga ginawa kong lahat para pahirapan ka. Pero habang tumatagal, mas nare-realize ko na hindi naman pala talaga kita ayaw. Pinipilit ko lang talagang sarili ko na kagalitan at kaayawan ka. Dahil ang totoo, gustong gusto talaga kita. Nanatili lang siyang nakatayo at nakikinig. Hindi inaalis ang pagkakatingin sa binatang ngayon ay maglalakad ng patungo sa kanya. Sira ulo pa ako nun eh. Hindi ko pa matanggap na gusto kita. Nasa unang beses pa lang na nagtagpo ang landas natin, ay nanakaw mo na agad ang puso ko. At mahirap palang kalabanin ang sarili. Kaya ito, kinampihan ko nilang ang sarili ko. At dahil hindi ko na kaya pang pigilan ang pagmamahal ko sa iyo. Saglit itong huminto sa pagsasalita ng nasa harap niya na ito. Pagkuway hinawakan ng kanyang mga kamay. Kaya kung iyong mamarapatin, Rebecca. Natutup niyang bibig nang bigla na lamang tung lumuhod sa kanyang harapan. Rinig din niyang pagsinghap ng mga kasama. Tila hindi rin inaasahan ng ginawa nito. Nagtatanong pa lang to kung pwede nang manligaw, pero dinaig pa nitong nagpo-propose ng kasal. Tumayo ka nga riyan, Vincent, para kang timang. Hindi maitago ang kilig na utos niya rito. Bahagya namang nagtawanan ng mga kasama nila. Sagot muna! Nakalabing pangungulit ng binata. Kaya mahina niya itong tinampal sa balikat. Bakit kasi may paganyan ka pa? Kahit naman magtanong ka na lang sa akin, papayag pa rin ako eh. Siyempre, magpapakipot pa ba ako? Gusto rin kita. Mahal na nga yata kita eh. Kaya tumayo ka na riyan dahil hindi mo naman kailangang manligaw. Ngayon pa lang kasi, sinasagot na kita. Mahabang litanya niya. Talaga? Dinaig pa ni Vincent ang nanalo sa loto nang marinig ang kanyang sinabi. Oo nga. Dahil mukhang wala pa itong balak na tumayo, ay hinigit niya na ang kamay nito. Masigabong palakpakan naman ang pumailan lang sa paligid nang yakapin siya ng binata. I love you, Becca. Pangako, araw-araw kitang liligawan. Masuyong wika nito matapos siyang pakawalan mula sa mahigpit na pagkakayakap. Mas mahal kita, Vincent. Pangako rin na araw-araw kitang pakamamahalin. Hindi na nakatiis pa ang binata na higitin siya at siilin ng halik sa labi. Halik na matagal niya na ring inaasam na matikman. At kung wala lang siguro silang kasama, ay kanina niya pa yun tinugon. Alam ni Rebecca na ito pa lamang ang umpisa ng love story nila at marami pa silang pagdadaan ng pagsubok. Pero naniniwala siyang mas malakas ang pagmamahal nila sa isa't isa, kaya walang anumang problema ang makakapagpahiwalay sa kanila. Wakas.